mayroong nadiskubre ang aking kakilala na Yamashita Treasure. Ito ay sinasabi nating sikreto sa mga lumang sementeryo. Ililipat sana nila ang napagbaunan ng kanilang lolo na pansyon, ilipat ng libingan. Subalit nung binuksan nila, itong pansyon ay may nakuha silang kakaiba. Ano itong kakaiba? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya tutok po kayo. Panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat napakaganda po ang ating topic na ibabahagi sa inyo ngayon. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Welcome back again sa aking channel mga ka-treasure hunter Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo na naman po ay magbabalik sa pagbabahagi na naman po ng kaunting kaalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. Pagbibigay ng mga impormasyon tungkol po sa kaganapan ng Yamashita Treasure Hunting. At ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po dito sa nadiskubre ng aking kakilala, mismong kakilala ko, na may nadiskubre sila sa may mga lumang sementeryo. Yung lumang sementeryo ay pasok sa kanilang lupa. At balak nga nilang ilipat yung pansyon ng kanilang lolo daw. Pero iba yung nakalagay sa loob. Itong nakalagay sa loob ay ito ang ating pinaka-topic na pag-uusapan. Kung ano ito. Maya-maya lamang ay atin pong isi-share sa inyo kung ano itong nadiskubre nila. At kung may kayamanan ba ito, may Yamashita Treasure ba ito. So, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. So, tayo naman po ay continue, Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog kasi busy tayo sa pagti-treasure hunting at the same time nagja-jogging tayo at nagko-coach sa aking anak na national team. Ang aking anak nga pala ay miyembro ng national team sa athletics. Kaya ako din ang nagko-coach, ako ang nagtuturo. Ginto din kasi ang makukuha doon. So doon tayo, balik tayo sa aking pinaka-topic na isi-share sa inyo. So bago sa topic pala, nakalimutan natin ay shout out nga po pala kay Reagan Atur, ang tirador ng mga Yamashita Treasure dyan po sa may Mindanao. Kung di ako nagkakamali, Bukidnon ito. Itong ating kakilala na malapit na niyang makuha ang Yamashita Treasure. Ilang linggo na lang o wala pa siguro isang linggo ay posibleng madadali na ni Reagan Atur ang isa sa pinakamalaking Yamashita Treasure sa Bukidnon. No joke ito. So, diretso tayo sa ating pinaka-topic. Itong topic nga natin ay napakaganda. Kasi hindi ito kwento-kwento lang. Ito po ay mismong kakilala ko ang nakadiscover. Yung napag-usapan nga natin ng mga nakarang araw, nakarang linggo pala, ay tungkol po sa mga lumang sementeryo na kabilang sa pinagtataguan ng Yamashita Treasure. Kabilang ito sa nilagyan ng kayamanan ng mga Hapon, kaya't maraming mga politicians ang nagpaparenovate ng mga old cemeteries at posibleng may mga nadadali ang iba sa kanila. Marami ito sa Metro Manila,
no, sa probinsya, yung mga lumang sementeryo ay isa nga, no, sa napili ng Japanese Imperial Army na paglagyan ng sikreto sapagkat ito ay hindi basta-bastang magagalaw at nakakatakot galawin sapagkat nandoon yung mga jin, mga engkanto, no, mga hindi nakikitang nilalang na may mga kababalaghan na kung saan ito ay magiging proteksyon doon sa mga kukuha ng kayamanan sa Yamashita Treasure. So ito nga ay kabilang sa pinakasikreto ng mga Hapon, itong lumang sementeryo. So kamakailan lamang na pag-usapan natin na may mga kayamanan sa mga pansyon na mga luma, no, na napakatibay, parang German cement ang ginamit at mahalatang ito ay kakaiba sapagkat iba yung mga sign na inilagay, no, sa mga pansyon, mga lumang sementeryo na kung saan napili ng mga Japanese na paglagyan ng kanilang mga kayamanan. So ito pong nadiskubre ng ating kakilala, hindi po natin babanggitin ang pangalan sapagkat confidential, no? Hindi rin po natin papakita ang ilan sa mga video na kung saan ay ipinagbabawal ipakita, no? So purely kwento lang, pero totoong kwento ito. So yun nga yung sinasabi nilang undas, no, o yung araw ng mga patay ba yun sa mga Kristiyano, ay Kristiyano itong kakilala natin, ay bumaba sila para bisitahin yung lumang sementeryo na kung saan nandoon na ilibing daw ang kanyang lulo. So balak nila ilipat yung mga buto o laman siguro ng sinasabing na paglibingan ng kanilang lulo. At pasok po ito noong Second World War, no? Yung old cemetery daw yun, lupa nila, at hindi na ito sementeryo ngayon, kumbaga napasok ito sa lupa nila. At yun nga, gusto nilang balbagin, no, para ilipat yung laman. Nung binalbag nila, nagulat sila sapagkat imbis na buto ang makita nila, imbis na mga labi, no, na o lupa man yan, naging lupa na, ay ang nakita nila ay bumba na 3 piraso. Sabi sa akin, wala dong laman ang bumba, parang may mga nakaukit na mga sign yung bumba. Wala ng pulbura, kumbaga parang biniyak o nabiyak yung bumba na parang dinugtong lang. So parang panakot lang o aro siguro, palatandaan ito na mayroong kayamanan. So naikwento niya sa akin 3 bumba ang kanilang nakuha. At itong bumba daw na ito ay may buntot. Ito mga vintage bomb nito, yung mga hinuhulog ng airplane, no, ay nakaturo sa nag-iisang puno, no? May puno daw na nag-iisa diyan sa gitna na sintinyal na napakalaki. Hindi natin alam kung anong puno ito. At doon nakaturo. Sabi ko, pag nag-iisa ang puno, isa lang, no, walang kasama, ay mismong sa ilalim ng puno yung pinakadeposito. Yun din ay may example, no? Diyan po sa may teacher's camp, kasi itong teacher's camp ay isa po sa mga sementeryo na luma, no? Sa hindi pa nakakaalam, yung teacher's camp, no, 17th, 18th century. Yan po ay bago naging Philippine Military Academy, ay yan po ay old cemetery ng Baguio. At may makikita ka dyan sa gitna ng ubal, no, gitna ng teacher's camp, ay may isang pirasong puno lang dyan na sintinyal. So kaparihas yung kanya nakita. At ito ay nagsasabing may sikreto nga sa ilalim, ayon sa Yamashita Treasure Code, no. So nandoon ang pinakamalaki yung load kapag mga ganitong sistema. So naikwento niya, nadala daw niya yung ilang piraso, 2 kasi naiwan yung isa sa kapatid niya. Yung
nabuksan daw nila na pansyon ay wala namang laman na mga buto o anong ng tao, no? At doon sila akala nila nandoon yung lulo nila. Baka iba ang napaglagyan noon, no? At ang inilagay doon ay treasure. So ilang araw nagkwentuhan kami. Yung kapatid daw niya, kasi kasama niyang kapatid, ay hindi na pumapasok sa trabaho. Biglang nag-resign at magja-jogging-jogging na lang daw, no? Nagulat naman siya kasi bakit ganon, magre-resign, nag-uupa pa ng bahay, wala namang sariling bahay, walang ibang trabaho, bakit magre-resign? So naisip niya na baka yung 3 bomba na yun ay may laman at hindi lang sinabi sa kanya, no? Kasi ang sabi daw kasi ay nakuha niya itong kapatid niya na walang laman, no? So ang pagkakaalam niya ay walang laman. Pero kung walang laman, bakit magre-resign ang kanyang kapatid, no? Mag-jogging-jogging na lang daw. So posibleng may laman ito at hindi lang sinabi sa kanya. Kasi bago siya dumating doon, binalbag na ng kapatid niya yun. So hindi talaga mismo nakasaksi siya nung hinugot yung mga bomba na yun doon sa may pansyon na yun. So posibleng binuksan nila yun, yung laman ng bomba, kunwari bomba lang, o bomba ang ginamit na paglagyan ng mga diamonds, ay yun nga ang may sikreto at hindi lang sinabi ng kanyang kapatid. At yung kapatid nag-resign, posibleng nakadali na, nakakuha na ng Yamashita treasure. Kaya napayuko at napapaisip itong kapatid niya na baka nakakuha na ang kanyang kapatid. At sinabi ko, bantayan mo yung kapatid mo, baka sa susunod na araw kapag may mga sasakyan na yan, or may mga bahay ng malalaki, o may bahay na may negosyo na, ay siguradong 100% na may nakuha na nga. At hindi lang ito nag-iisa kapag kasimenteryo, no? Maraming treasure ang inilagay dito. Isa sa malalim ng malaki at marami pang inilagay sa mga nitso. Yung iba nga isinisiksik sa buto ng tao, yung mga diamonds, no? Malalaman mo sobrang bigat yung buto. Mayroon pang mga antiques, no? Mga lumang plato na ginto, mga kutsara, tinidor na mga silver o mga lumang kagamitan na kung saan mga sobrang tagal na panahon, antigo. At yun ay may value, may halaga, no? So yun, nadiskubre ito dito sa Northern Luzon, no? Ito pong posibleng may Yamashita treasure na old cemetery. At siguradong ito sa Luzon, Visayas at saka Mindanao ay mayroon ding kaparehas nito, no? Marami ang mga napaglagyan ng kayamanan sa may mga lumang sementeryo. Subalit, nakakatakot lang itong kunin kasi may mga inkantong nagbabantay, no? Na maniningil sa iyo kapag kinuha mo ito, no? May mga hadlang, kumbaga. Mayroong mga kababalaghan na kung saan yun ang magpigil kung sino man ang mga ngahas sa pagkuha ng Yamashita treasure na kung saan ibinaon ng mga Hapon sa may mga lumang sementeryo. So yun lang po ang ating na-share sa inyo. Sana po ay nakapagbigay sa inyo ng idea, no? Tungkol po doon sa mga nabanggit nating sikreto na posibleng may kayamanan sa Yamashita treasure. Kung mayroon din kayong makita na ganyan sa inyong lugar, na mga old cemetery na sobrang tagal na at sobrang tigas yung mga pansyon na ginamitan ng mga old na semento, nakakaiba yung makikita niyong cross na sign, may mga nakaukit na triangles, diamond shapes, rectangular shape,